Sa unang tingin, aakalain nyo na isang higanting pinya lang itong halaman na nasa likod ko dahil sa itsura ng katawan nito. Pero ang totoo, ito ang tinatawag na agave, isang uri ng halaman na sikat sa bansang Mexico dahil ito ang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga mamahaling alak. Dito sa Pilipinas, sanay tayo sa pag-inom ng lambanog o tuba na galing sa niyog o sasa, pero sa kabilang panig ng mundo, itong agave ang itinuturing nilang kayamanan. Napakalaki ng halamang ito dahil kaya nitong lumampas sa height ng isang normal na tao at ang pinakaimportante ay yung loob nito na tinatawag nilang pinya o agave heart. Maraming Pilipino ang nagtatanong kung bakit wala tayong sariling bersyon ng sikat na alak na galing dito, gayong meron din naman tayong mga lupa na pwedeng pagtaniman nito. Bakit nga ba kahit anong gawin nating pagtatanim at pagpiga sa halamang ito ay hindi natin pwedeng tawaging tequila ang magagawa nating produkto? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Bago tayo pumunta sa malalim na dahilan, unawain muna natin kung paano ba ito nagsimula. Ang agave ay isang halaman na makapal ang mga dahon at puno ng matutulis na tinik sa gilid. Native ito sa Latin America, particular na sa Mexico at sa mga isla ng Caribbean. Bago pa dumating ang mga Kastila sa Amerika, ang mga katutubong tao sa Mexico ay gumagawa na ng isang klaseng inumin na tinatawag nilang pulque. Itong pulque ay parang fermented na juice lang, katulad ng paraan natin sa paggawa ng tuba rito sa probinsya. Pero nung dinala na ng mga Kastila ang teknolohiya ng distillation o yung pagpapakulo at pagsasalin ng singaw para maging purong alak, doon na nabuo ang tinatawag na mezcal. Ito ay isang uri ng matapang na alak na may kakaibang amoy at lasa ng usok. Ang paraan ng pagluluto sa mezcal ay talagang tradisyonal at mano-mano. Ang mga agave heart ay niluluto sa loob ng mga pit oven o malalaking hukay sa lupa. Nilalagyan nila ito ng mga nagbabagang kahoy at mainit na bato, tapos ay tatabunan ng lupa para manatili ang init sa loob. Dahil dito, nanunuot ang amoy ng usok sa mismong laman ng halaman. Pagkatapos maluto, pipigain na ang mga fiber nito para makuha ang matamis na katas na dadaan naman sa proseso ng fermentation at distillation. Dito nagsisimula ang pagkalito ng marami kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng mezcal sa tequila. Sa totoo lang, ang tequila ay isang uri lang din ng mezcal, pero meron itong napakahigpit na pamantayan na dapat sundin para magamit ang pangalan na iyon. Dahil sa higpit ng mga batas na ito, baka maisip nyo na masyadong madamot ang Mexico pagdating sa kanilang pambansang alak. Pero kung titingnan natin ang kasaysayan, unti-unting binago ng panahon ang paraan ng paggawa nila nito hanggang sa maging isang malinis at modernong industriya. Noong unang panahon kasi, ang tradisyonal na paraan ng pagluluto sa ilalim ng lupa ay nagbibigay ng sobrang tapang na lasa at amoy ng usok. Pero habang tumatagal, nadiskubre nila na mas maganda at mas malinis ang kinalalabasan kung gagamit sila ng mga brick oven o malalaking hurno na gawa sa ladrilyo sa halip na ibaon ang mga agave heart sa lupa. Dito na nagsimulang magbago ang lahat at dito rin isinilang ang pangalang tequila na kinuha mismo sa pangalan ng bayan ng Tequila sa Jalisco, Mexico. Dito rin natin makikita ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng nakagisnang inumin at ng sikat na tequila na nakikita natin sa mga bar ngayon. Alam nyo ba na sa kasalukuyan, merong mahigit 200 klase ng agave species sa buong mundo? Pero kahit napakarami niyan, iisang klase lang ang pinapayagan ng batas na gamitin para sa paggawa ng tequila, at iyon ay ang blue agave o agave tequilana. Kung gagamit ka ng ibang uri ng halaman, hindi mo na ito pwedeng tawaging tequila at babalik na lang ito sa kategorya ng mezcal. Sa mezcal kasi, wala silang kahit anong pagbabawal o restriction. Kahit anong klase ng agave plant na mahanap mo sa paligid, pwede mong gamitin at wala kang magiging problema sa batas. Pero dahil ang tequila ay itinuturing na premium o mataas na klase ng inumin, kailangan itong magmula sa isang partikular na halaman lamang. Ngayon,
Bakit nga ba ang bansang Mexico lang ang may karapatan na maglabas nito sa merkado? Ang sagot ay dahil sa isang international trade agreement na tinatawag nating Denomination of Origin. Ibig sabihin nito, ang pangalang tequila ay exclusive property o sariling pag-aari ng Mexico. Para itong isang brand name na sila lang ang may-ari ng lisensya. Ayon sa Tequila Regulatory Council, hindi sapat na blue agave lang ang gamit mo para matawag na tequila ang produkto mo. Kailangan din na ang proseso at ang pinanggalingan nito ay mula sa 5 partikular na estado sa Mexico gaya ng Jalisco, Guanajuato, Michoacan, Nayarit at Tamaulipas. Kahit pa magtayo tayo ng factory dito sa Pilipinas at makagawa ng inumin na eksaktong kapareho ng lasa, amoy at maging ng kemikal na sangkap ng tequila, hindi natin ito pwedeng tatakan ng pangalang iyon. Kaya naman ang ginagawa ng ibang mga bansa na gustong sumubok sa negosyong ito ay tinatawag na lang nilang agave spirit ang kanilang produkto para hindi sila makasuhan o mademanda sa ilalim ng pandaigdigang batas. Protektadong-protektado ng Mexico ang kanilang kultura at ekonomiya dahil ang tequila ang isa sa pinakamalaking nagpapasok ng pera sa kanilang bansa. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong galing nating mga Pilipino sa paggawa ng mga fermented na inumin, limitado pa rin tayo sa mga pangalang pwedeng gamitin sa labas ng bansa. Pero dahil alam na nating bawal gumamit ng pangalan, ang susunod na tanong na dapat nating sagutin ay kung paano nga ba talaga ang aktwal na proseso ng paggawa nito mula sa pag-aani hanggang sa maging alak na nasa loob ng bote? Tunay nga bang mahirap itong gayahin o sadyang batas lang talaga ang humahadlang sa atin? Para naman masagot natin ang kuryosidad ng marami tungkol sa kung paano ba talaga nabubuo ang bawat patak ng alak na ito, dapat nating malaman na hindi biro ang paghihintay na kailangan dito. Isipin nyo, ang isang blue agave ay inaabot ng 8 hanggang 10 taon bago ito tuluyang maging handa para anihin. Ibig sabihin, kung magtatanim ka ngayon, halos 1 dekada muna ang lilipas bago mo mapakinabangan ang iyong pinaghirapan. Kapag dumating na ang tamang panahon, sisimulan na ang pag-aani kung saan kailangang tanggalin ang lahat ng matutulis na dahon nito gamit ang matatalim na kagamitan. Ang matitira na lang ay ang pinakapuso ng halaman na tinatawag nating pinya dahil sa itsura nito. Dito sa loob ng pinya, nakatago ang lahat ng tamis at sustansya na kailangan para sa paggawa ng inumin. Pagkatapos maani ang mga dambuhalang pinya na ito, agad itong dinadala sa mga factory para simulan ang pagluluto. Sa mga tradisyonal na gawaan, nilalagay nila ang mga pinya sa loob ng malalaking brick oven sa loob ng 36 hanggang 48 oras. Pero dahil sa modernong panahon, mayroon na ring mga factory na gumagamit ng mga higanting pressure cooker para mas mapabilis ang proseso. Kapag malambot na ang mga pinya, dudurugin na ang mga ito para makuha ang matamis na katas na tinatawag nilang honey water o tubig pukyutan. Ang katas na ito ang isasalin sa mga dambuhalang lalagyan para sa proseso ng fermentation. Dito na magsisimulang magtrabaho ang mga yeast para gawing alcohol ang asukal na nakuha sa halaman sa loob ng 72 oras. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil kailangan pa itong dumaan sa tinatawag na double distillation. Nilalagay ang likido sa mga copper pot para pakuluan at kunin ang singaw nito hanggang sa lumabas ang tunay na lasa at bango ng agave. Sa prosesong ito, tumataas ang tapang ng alak hanggang sa umabot ito sa 38 hanggang 55% na alkohol. Alam nyo ba na para lang makagawa ng 1 litro ng purong tequila, kailangan mo ng 6 hanggang 8 kilo ng agave? Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit medyo may kamahalan ang bawat bote nito sa merkado. Napakahaba ng proseso at napakaraming materyales ang kailangan para lang makabuo ng isang dekalidad na produkto na tinatangkilik ng buong mundo. Ngayong alam na natin ang mahabang kwento sa likod ng bawat bote ng tequila, maliwanag na hindi lang pala ito tungkol sa lasa, kundi tungkol din sa matinding pasensya at paggalang sa batas ng kalikasan at ng tao. Kahit na mukhang madali lang itong gayahin sa ating bansa, ang kasaysayan at ang mga pandaigdigang kasunduan ang nagpapanatili sa yaman na ito sa kamay ng mga taga-Mexico. Nakakamangha isipin
na ang isang simpleng halaman na parang pinya lang ay kayang maging simbolo ng isang buong bansa. Kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba ay dapat na rin tayong gumawa ng sarili nating Pinoy agave spirit kahit hindi natin ito pwedeng tawaging tequila? O mas mabuting pagyamanin na lang natin ang sarili nating lambanog at tuba para ito naman ang makilala at magkaroon ng sariling pangalan sa ibang bansa? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.